Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. And syempre, panibagong kwento na naman ang ating pag-uusapan at pagsasaluhan ngayong araw na ito. Nako, kayo po ba ay handa na? Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga nanood, nakinig sa ating kwento kahapon. Maraming thank you po sa inyong lahat. Kayo po ay isa sa mga inspirasyon namin kung bakit kami patuloy na naghahatid sa inyo ng mga magagandang kwento, ng mga totoong buhay, totoong nangyayari sa mga totoong tao. Nako, kayo po ba? Meron po ba kayong minamahal kahit na alam nyong mali? Nako naman, nandito na naman tayo sa mga maling pag-ibig. Pero hindi po mali na nag-subscribe ka, hindi po mali na pinusuan mo ang mga videos ni Mama Mia, shinare mo pa, at hindi din mali na ikaw ay nag-click ng notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa mga taga LLC sa Dubai, UAE. Maraming salamat sa iyo, Hana Kalimon. Maraming thank you. And syempre, hello po sa mga taga Camiguin Province. Hello, Clark Joshua Tabalba. Maraming salamat sa iyo, Clark. And syempre, hello din kay Jaira Noy Oraldin, tama po ba? Hello po sa iyo. And syempre, maraming thank you din sa mga na-inspire kahit na hindi naman hindi naman nagpapa-shoutout, na-inspire daw araw-araw sa ating mga storya. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga taga Camotes Island, Cebu, maraming thank you sa inyo. Hello po. Hello sa mga taga Malate, Manila. And sa mga taga Saudi Arabia, maraming salamat. Ayun, sa kay Raisa. Sabi niya, pinapakinggan niya raw ang ating channel while working. Naku naman, thank you so much. Hello kay Eric Gomez. Maraming salamat sa iyo, Eric. And sa mga nasa Canada, hello po sa inyo. Maraming thank you. Josie from Florida, USA with love. Hello. Hello din kay Jenny Kaong. Maraming salamat. Maraming salamat, Ann Soto. Nakakainis daw yung ating kwento noong episode 36 ng season 3. O, 'di ba? May mga season tayo. Hello din kay sino ba 'to? Hindi, wala namang pangalan. Basta hello daw. O, hello sa iyo. Hello din kay Ayan Bernabe. Maraming salamat sa iyo. Tiffany, maraming salamat, OFW daw from Turkey. Maraming salamat, Turkey. 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 Hello kay Sheila Marie Reyes. Maraming salamat. Hello din kay Rolando Lubo. Maraming thank you sa iyo, Sir Rolando. And Jamie Rodriguez, maraming salamat din. Maraming salamat din sa ating mga commenters. Rose Campanera, maraming thank you. Okay na raw yung boses ko. Medyo paos ng konti. Ay, nako, salamat, Gimarats girl. Di naman masyado. Ganyan talaga. Hello po kay Dins Lumigid. Maraming salamat sa iyo, Dins. Jerry, maraming thank you. And maraming thank you din kay user ITY1MI. Grabe naman kahaba-haba naman. Shumi, maraming salamat. Ayun. Maraming salamat din kay Corneli Glass. And syempre sa lahat ng mga nag-comment over there at Isabella, maraming salamat. Ayun, mga OFWs natin sa Kuwait. Irish, maraming thank you sa'yo. Maraming thank you din sa mga taga-Oman, sa mga taga-Tagaytay, mga taga, saan pa to? Mindanao, syempre. Sabi nila, ano na raw? Hihiwalay na raw ang Mindanao. Bakit yun ang napaka-trending ngayon? Hello po kay Maribel Figuracion, Honey Lee, maraming salamat sa iyo. And Emily Lacuesta, thank you so much. Sana raw tuluyan ng gumaling ang aking lalamunan. Sana nga, Emily. Ayan, maraming salamat din kay Lani Arellano. Lani Arellano pala. Maraming thank you sa iyo, Lani. And maraming salamat din sa JLP Apparel of San Isidro Nueva Ecija. Maraming thank you sa inyo. Kay Ailisio Com. Tama po ba? Hello kay Justin Mingilian. Maraming salamat. Oo, marami lang tatanong kung bakit wala tayong episode nung Friday. Pasensya na po talaga. Medyo na busy lang po ang inyong Mama Mia. Medyo nagpapagaling po tayo ng ating sakit nung mga panahon na yun. Hello kay Via Bautista. Maraming salamat.
Hello din kay, sino ba 'to? Watching and listening from Japan. Sa mga OFWs natin diyan sa Japan. Japan, maraming salamat sa inyo. Hello po sa mga taga South Korea. Ang dami-dami niyo pa pala. Hello din sa mga tapat na nagmamahal. Ay, hello kay Leia Antonio. Maraming salamat. Maraming salamat Jenny V. Pineda. Maraming salamat Lucia Nodilica. Maraming thank you. Rosefel Ruiz. Ayun, yun pala yun. Maraming salamat. Sharon Daligdig, hello po. First time kong nabasa yung pangalan mo. Kling Family 2023. Na-curious daw siya sa akin. I hope okay lang daw ang buhay ko. Charot. Well, mukhang gano'n naman, pero hindi ako sigurado. Hello sa mga taga Iloilo, Erlinda Lumandog, maraming salamat. Ako, hanapin niyo yung comment kung ano yung sinabi kong hindi ako sigurado. Basta para kay Kling Family 2023 yung sagot na yon. Hindi ako sigurado, Kling eh. Parang okay na parang hindi ko alam. Hello kay J. Ranoy. Hello, maraming salamat. Des Limbo, maraming thank you. Maricel Sanchez, Mary Jane Gahite, Jeboy Palaboy, maraming thank you. Aline Manangino or Maningo pala. Maraming salamat sa iyo. Riza Carlos, Angelica Baton, maraming thank you. Ray Rapisora, maraming salamat. Jocelyn's channel. Maraming thank you po. Kahit pa Austraw, maganda pa rin ang boses natin. Ako naman, salamat po. Hello sa taga Mercedes Camarines Norte. Mercedes ba or Mercedes? Ang arte-arte ng Mercedes. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa mga hindi po na shoutout natin, maraming thank you din po. Jerome Ferrer, maraming salamat po. Marites Siquioles, mabait po ako. Sana all mabait. Anyways, huwag na nating patagalin at simulan na natin ang ating hatid na kwento ngayong araw. Sabi ko nga sa inyo, marami raw na mga pag-ibig at pagmamahal na sadya talagang hinuhusgahan ng ibang mga tao. Kayo po ba, mas pipiliin nyo bang magmahal kahit na ito ay mali? O pagmamahal pa rin ba kahit may ibang tao kayong nasasaktan? Pagmamahal pa rin ba kahit mali sa paningin ng lipunan, lalong-lalo na sa paningin ng Diyos? Nako, atin pong pakinggan ang letter ni Bia dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit nga ba mahirap turuan ng puso ng isang tao? Madaling sabihin kung sino ang dapat nating mahalin at hindi dapat natin ibigin. Pero mahirap ituro ito sa puso, lalo na kung ang taong dapat na hindi mo mahalin ay matagal na panahon nang nakapasok sa loob ng iyong damdamin. Dear Mama Mia, sabi nila masarap at masaya daw ang magmahal, lalo na kung pareho naman kayong dalawa ng nararamdaman ng taong iyong iniibig. Pero paano naman kaming nagmamahalan, pero hindi namin pwedeng ipagsigawan ang aming relasyon dahil ang isa sa amin ay may iba ng pananagutan. Anong lugar namin dito sa mapanghusgang mundo? Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Bia. 29 years old at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya dito lang sa Maynila. Sa tingin ng iba, Mama Mia, ay isa po akong simpleng babae na merong simpleng buhay. Pero tulad ng ibang tao ay meron din akong sikretong itinatago. Mga bagay na kailanman ay hindi ko kayang ibahagi sa aking mga kaibigan, lalong-lalo na sa aking pamilya. Mama Mia, sisimulan ko po ang lahat nung makilala ko ang tanging lalaking nagpatibok ng aking puso. Ang tanging lalaking minahal ko mula noon magpasa hanggang ngayon. Itago na lang natin siya sa pangalang Jerome. College kami nung una kaming magkakilala ni Jerome, Mama Mia, sa pamamagitan na rin ng isa naming common friend. Noong una ay hanggang pagkakaibigan lang naman talaga ang tingin ko sa kanya. Pero dahil sa pagiging natural niya na maalaga at maalalahanin sa kahit na sinong makakasalamuha niya,
ay dumating po ako sa punto na hindi ko na napigilan ang sarili kong mahulog ang loob ko sa kanya. Hindi ko nga lang alam kung nung mga oras na yon ay ganun din ang nararamdaman niya sa akin. Dahil hindi naman siya nanliligaw, Mama Mia. Ewan ko ba? Pero kung magkakaroon ako ng pagkakataon na balikan ang panahon na yon, kahit na wala naman siyang sinasabi at kahit hindi naman niya ako nililigawan, ay pipiliin ko pa rin na siya ang aking iibigin. Hoy, babaeng malandi! Kayo na ba ni Jerome? Naaalala ko pang pabibirong tanong ng isa kong kaibigan noon, Mama Mia. At dahil narinig ko ang pangalan ni Jerome, ay automatic naman akong napangiti at nag-blush sa tanong niya. Kinantsawan pa niya ako bago ako nakasagot. Hoy, hindi sabi ko. Anong hindi? Kung makapalupot kayo sa isa't isa para na kayong mag-asawa dyan. Ang landi-landi mo talaga. Natatawa pa niyang wika sa akin. Ako rin naman, Mama Mia, ay natawa na rin bago sumagot. Ay, ewan ko ba? Hindi ko nga rin alam eh. Hindi naman siya nanliligaw o hindi naman siya nanligaw sa akin. Pero alam mo ba, nag-I love you na kami sa isa't isa. Basta ang alam ko lang masaya ako sa kanya. I don't care kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Pareho naman kaming single. Pareho kaming walang girlfriend o boyfriend. Kaya enjoy ko na lang kung anong meron sa amin ngayon. Kinikilig ko pang sagot noon, Mama Mia. Totoo yon, Mama Mia. Dahil kaming dalawa ni Jerome ay hindi naman kami dumaan sa formal na ligawan. Parang nagkaroon lang kaming dalawa na automatic na mutual understanding. At yun na, simula noon ay nagtuloy-tuloy na ang sweetness naming dalawa. Naipakilala na rin namin ang isa't isa sa aming mga magulang. And so far, wala naman pong kontra sa relasyon naming dalawa kung relasyon ngang matatawag ang meron sa amin. Mama Mia, ang mga araw na kasama ko si Jerome ay ang mga pinakamasasayang araw ng buhay ko. Hindi ko akalain, Mama Mia, na totoo pala yung mga napapanood ko lang sa pelikula at telebisyon. Kung paano magmahalan ang dalawang bida. Hahamakin talaga ang lahat, masunod lamang ang dikta ng kani-kanilang mga damdamin. Pero wala namang relasyon na walang problema, Mama Mia, hindi ba? Bago kami magkaroon ng problema ni Jerome, ay naisip ko na noon na ipagkaloob sa kanya ang aking pagkababae. Mama Mia, kaming dalawa noon ay nasa bahay namin. Wala pong ibang tao noon dahil umalis ang mga magulang ko. Ako lang mag-isa, kaya naman inaya ko si Jerome dahil naboboard ako. Ayoko rin namang umalis ng bahay dahil ang sabi ng mama at papa ko ay bantayan ko raw ang bahay. Sabi nila magluto na rin ako ng pagkain ko dahil hindi naman sila makakauwi ng lunch at hapunan. Kaya naman, Mama Mia, nagluto po ako ng para sa sarili ko. Doon ko naisip na imbitahin na lang si Jerome dahil napaka-boring naman kapag kakain ako ng mag-isa. Tinawagan ko siya at agad naman siyang pumunta doon. Mama Mia, pagkatapos naming kumain dalawa ay nanood kami ng movie habang nakasalang ang mga labahin ko sa washing machine. Pagkatapos naming manood ng movie ay tinulungan din ako ni Jerome na isampay ang mga nilabhan ko. Pagkatapos sabi ko sa kanya ay pumasok kami sa kwarto ko dahil may ipapakita ako sa kanya. Mama Mia, mahilig kasi talaga akong magsulat ng mga tula kahit noon pa. Yun ang isa sa mga bagay na hindi ko sinabi kay Jerome. Pero naisip ko noon bakit kaya hindi ko siya sorpresahin at ipapabasa ko sa kanya ang mga tulang ginawa ko. Lalo na ang mga tulang ginawa ko nung kasagsagan na naglalandian pa kaming dalawa. Habang binabasa niya ang mga tula ko, Mama Mia, ay nakita ko po na nakangiti siya. At alam siguro niya na para sa kanyang mga yon. Pagkatapos niyang basahin ay nagpasalamat siya sa akin. Pagkatapos ay hinalikan niya ako. Nung nahalikan niya ako, Mama Mia, ay para bang merong mga bulta-bultahing kuryente
na dumaloy sa buong katawan ko. Natapos na ang halik na yon pero nakapikit pa rin ako. Nung dumilat ako, Mama Mia, ay malapit na malapit pa rin ang mukha ni Jerome sa mukha ko. Ako na ang unang humalik sa kanya. At ang halik na yon ay nagsilbing panimula ng panibagong init sa aming dalawa. Mama Mia, hindi namin napigilan ni Jerome ang aming mga sarili nung mga sandaling yon. Merong nangyari sa amin. Binigay ko ang pagkababae ko sa kanya. Siya ang unang lalaking minahal ko. Siya ang unang lalaking itinangi ng puso ko. Kaya sigurado ako, Mama Mia, na hindi talaga ako nagsisi nung pinagkaloob ko sa kanya ang aking pagkababae. Matapos nga ang pangyayaring yon, ay wala na kaming naging usapan pa ni Jerome. Hindi namin pinag-usapan ang nangyari pero paulit-ulit naman namin ginagawa. Parang naging natural na lang sa amin ang pagtatalik. Mama Mia, mas naging sweet pa kami sa isa't isa. Mas naging maalaga pa si Jerome sa akin matapos ngang maibigay ko ang sarili ko sa kanya. Kaya naman tuluyan na talagang nawala ang konting pag-aalinlangan sa puso ko. Siguradong sigurado na ako na mahal ako ni Jerome. At ganun din naman ako sa kanya. Mahal na mahal ko siya, Mama Mia. Ang akala ko ay tuloy-tuloy na ang pagmamahala namin. Ang akala ko ay tuloy-tuloy na walang magiging problema sa pagitan namin at sa aming relasyon. Mama Mia, meron naman kaming mga kukonting away noon. Na paminsan-minsan ay nauuwi sa hiwalayan pero agad-agad din naman kaming nagbabalikan tulad ng mga natural na teenager na magkarelasyon. Pero Mama Mia, isa pong pinakamalaking dagok o problemang dumating sa aming relasyon ay nung magdesisyon po ang pamilya ni Jerome na mag-migrate silang lahat sa Canada. Ang sabi ni Jerome ay nakahanap raw kasi ng magandang trabaho doon ang kanyang mga magulang dahil ang kapatid ng mama niya ay nandoon na po sa Canada. At dahil matagal na ring pangarap ni Jerome na makapag-aral sa ibang bansa, ay hindi po talaga siya nagatubiling sumama. Hindi po niya naisip ang magiging relasyon naming dalawa. Hindi po niya naisip ang future namin. Hindi po niya naisip ang sa aming pagdadaanan ng mga pagsubok, lalo na kapag magiging long distance ang relasyon namin. Oo, Mama Mia, napakasakit mang sabihin at isipin, pero nung mga panahon na yun, ay mas naging matimbang para kay Jerome ang kanyang mga pangarap kaysa sa aming pagmamahalan. Naalala ko pa, Mama Mia, kung paano siyang nangako sa akin na babalikan niya ako. B, itong lahat ay para naman sa future nating dalawa. 'Di ba, mas maganda ang trabahong makukuha ko kapag graduate ako galing sa ibang bansa. O di kaya naman, kapag naging citizen na ako doon, pwede na kitang kunin. Pwede tayong magpakasal doon. Pwedeng doon tayo bumuo ng sarili nating pamilya. B, please. Pangako babalikan kita. Pangako ko sa'yo, ikaw lang at wala ng iba. Ano pa nga bang magagawa ko, Mama Mia? Hindi ko naman siya pwedeng pigilan dahil alam ko naman na desidido na siya sa kanyang desisyon. Wala nang makakapigil sa kanya noon kahit pa ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit masakit, naniwala na lang ako sa mga pangako niya. Pinanghawakan ko ang mga sinabi niya na para ito sa relasyon naming dalawa. Na para ito sa future naming dalawa. Nung una, Mama Mia, ay may komunikasyon naman kaming dalawa ni Jerome. Kahit na nasasaktan pa rin ako dahil hindi ko siya nakikita at nahahawakan ng personal, ay hindi ko pa rin yun iniinda. Hindi ko pinapakita sa kanya na nasasaktan ako, na labis-labis ko na siyang namimiss. Sabi ko sa sarili ko, makontento na lang ako dahil palagi pa naman niya akong tinatawagan. Makontento na lang ako dahil hindi naman niya ako kinakalimutan. Mahal na mahal ko si Jerome, Mama Mia. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, magtitiis ako para sa aming dalawa.
Pero matapos lamang ang halos 2 buwan, mula nung umalis siya Mama Mia, ay nagbago na ang lahat. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam sa akin. Bigla na lang siyang walang tawag. Tinatawagan ko siya pero hindi niya sinasagot. Mama Mia, tinitext ko siya, chinachat, pero wala akong makuha na sagot sa kanya. Panay scene zone lang siya sa akin. Kahit ang haba-haba na ng mga chat ko sa kanya, kahit sinabi ko na doon lahat ng nararamdaman ko ay wala pa rin. Alam mo ba Mama Mia na sobrang nahirapan ako noon? Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko alam kung kumusta si Jerome doon. Hindi ko alam kung nagbago na ba ang damdamin niya para sa akin. Ilang gabi, ilang linggo at ilang buwan akong hindi masyadong nakakatulog. Ilang gabi din akong natutulog na umiiyak. Nagigising na umiiyak at maging sa panaginip ko ay umiiyak pa rin ako. Ang sakit. Ang sakit-sakit Mama Mia. Napakasakit na maiwan sa ere. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin noon. Mama Mia, hindi ko na magawang bumangon sa kama ko. Hindi na ako sigurado kung yun na ba talaga ang wakas naming dalawa. Sobrang naapektuhan ako noon. Lahat ng bagay sa buhay ko ay naapektuhan Mama Mia. Lalong-lalo na po ang aking pag-aaral. Kaya naman na-extend pa ako ng 1 taon sa kolehiyo. Buti na lang talaga Mama Mia at hindi naman ako sinusukuan ng mga taong nagmamahal sa akin. Nandun ang mga kaibigan ko. Ang pamilya ko na naging sandalan ko nung mga panahon na nasasaktan ako dahil sa pag-alis ni Jerome. Na nasasaktan ako dahil sa pagkawala ng komunikasyon naming dalawa. Sila po ang nandun para ipaalala sa akin na hindi pwedeng malugmok ako dahil sa kinahinatnan ng relasyon namin ni Jerome. Na isang bagay lang naman ang nawala sa akin at yun ay ang pagmamahal ni Jerome. Sa totoo lang Mama Mia ay nagkakaroon pa ako ng iringan at conflict sa pagitan ng iba kong mga kaibigan at pamilya. Dahil para sa akin noon ay parang binabalewala nila ang nararamdaman ko. Ano? Isang bagay lang ang nawala sa akin nung nawala si Jerome? Pero yung bagay na yun, Mama Mia, ay halos 95% po ng buhay ko. Linano ko na kasi na kami na ni Jerome ang magiging hanggang sa huli. Linano ko na kasi na kaming dalawa ang magsasama at wala nang ibang mamahalin pa kundi ang isa't isa. Pero sadyang ang totoo Mama Mia na time is the ultimate healer. Oras lang ang makakapagsabi kung kailan ka magiging maayos ulit. Dahil habang tumatakbo ang oras Mama Mia, ay parang nararamdaman ko na unti-unti ko nang natatanggap na siguro nga'y wala na talaga kami ni Jerome. Ang mga kaibigan ko naman kahit na inaaway ko ay parang pinapaalala pa nila sa akin lalo na marami pang bagay na pwede akong gawin at marami pang bagay at tao na pwedeng magpasaya sa akin at hindi lang si Jerome yun. Hindi man kaagad-agad pero unti-unti nararamdaman kong nakaka-recover na rin ako sa sakit na dulot ng pag-alis at pang-iiwan niya sa akin sa ere. Nagkaroon din naman ako ng mga manliligaw Mama Mia. Pero ewan ko ba? Hindi ko magawang mahalin ni isa sa kanila. May mga sinubukan naman akong sagutin. Meron naman akong sinubukang papasukin sa buhay ko at gawin kong karelasyon. Pero lahat ng yun ay parang hindi naman nagtatagal. Lahat ng yun, Mama Mia, pakiramdam ko ay rebound lang talaga. Mama Mia, kahit anong pilit na gawin ko, ay hindi ko magawang magmahal ng ibang tao. Hindi ko magawang magmahal ng ibang lalaki. Kaya naman minabuti ko na lang noon na mag-focus na lang muna sa sarili ko at sa mga relasyon ko sa aking kaibigan at pamilya.
Matapos ko ngang makagraduate, sa awa ng Diyos kahit na umextend ako ng 1 taon sa kolehiyo, ay nakahanap pa rin naman ako ng isang magandang trabaho. At mula nga noon Mama Mia, masasabi kong nagiging mas mabuti-buti na ang buhay sa akin. Nabibili ko na lahat ng mga gusto ko. Nagkakaroon na ako ng self-time, self-healing. Mama Mia, minamahal ko na ang sarili ko. Ginagastosan ko na ang sarili ko. Nararamdaman ko na okay na ako, Mama Mia. Nararamdaman ko na okay na ako kahit na wala ng lalaking dumating sa buhay ko. Ayos na ako. Hindi na ako muli pang maghahanap ng iba. Tanging sarili ko na lamang. Kung may dumating, hindi mabuti. May dumating. Pero kung wala, okay na rin. Hindi na rin ako maghahanap pa. Mama Mia, sadya nga sigurong kapag hindi mo hinahanap, ay kusa itong dumarating sa'yo. Isang araw po, sa hindi sinasadyang pagkakataon, sa isang eskinita sa Maynila, ay naglalakad ako noon. Mama Mia, nakakoding kasi ang sasakyan ko kaya hindi ako nakapagdala. Hindi rin ako nakapag-taxi dahil masyadong rush hour nung mga panahon na yon. Kaya naman nag-MRT na lang ako. Nung pababa na ako ng hagdan at nasa isang eskinita na ako, ay meron akong lalaking nakabanggaan. Nung tinignan ko siya Mama Mia, para kumprontahin sana dahil hindi siya tumitingin sa kanyang dinadaanan, ay gulat na gulat po ang pakiramdam ko. Para akong nakakita ng isang multo mula sa aking kahapon. Si Jerome, Mama Mia. Gulat na gulat din siya nung makita niya ako. Sa totoo lang ay kinurot ko pa ng palihim ang sarili ko. Dahil ang buong akala ko noon ay nananaginip akong nasa harapan ko na si Jerome. Iba na ang itsura niya. Medyo nag-mature siya pero ganun pa rin. Gwapo pa rin. Pero kahit na nagagwapuhan ako sa kanya noon, ay galit po ang nangibabaw sa akin nung muli siyang magsalita. Bia? Sabi niya. Jerome? Buhay ka pa palang hayop ka? Akala ko, wala ka na. Bia, sorry. Bia. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay agad-agad akong naglakad ng mabilis. Sa totoo lang, ay sinabi ko noon sa lupa na bumuka siya at lamunin ako. O di kaya'y si Jerome na lang ang lamunin niya. Dahil ito naman ang nagdulot sa akin ng sobrang sakit. Mama Mia, ang akala ko noon ay ayos na ako. Ang akala ko noon ay naghilom na ang sugat sa puso ko. Ang akala ko noon ay nakalimutan ko na ang pagmamahal ko sa kanya at ang galit ko sa kanya. Pero hindi pa rin pala. Galit na galit pa rin ako kay Jerome. Tumutulo na ang luha ko habang patakbo na akong naglalakad noon. Pero dahil nga siguro lalaki siya, mas mahaba rin ang kanyang mga biyas ay nahabol niya ako. Hinawakan niya ang braso ko. Binawi ko ang braso ko sa kanya, Mama Mia, at ang sabi ko tigilan na niya ako. Bia, pwede ba tayong mag-usap, please? Please, Bia. Pero hindi ko siya pinakinggan. May isang jeep noon na nakapark. Siguro ay naghahanap ng mga pasahero kaya sumakay ako. Sinabi ko sa jeepney driver, Mama Mia, na babayaran ko siya ng 1,000 basta tumakbo lang siya at huwag pasakayin yung lalaking nasa likuran ko. Agad namang tumakbo ang jeep dahil pinatakbo na ng driver. Nung makalayo na ako sa kanya, Mama Mia, ay doon bumuhos ang mga luha sa mga mata ko. Akala ko wala na akong iluluha pa. Akala ko ubos na ang luha ko para kay Jerome noon. Akala ko nasaid na ang luha ko pero hindi pa rin pala. Mama Mia, nung mga panahon na yun, naramdaman kong mahal ko pa rin pala si Jerome at masakit na masakit pa rin para sa akin ang lahat. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Sinabi ko noon sa sarili ko na sana
hindi na kami muli pang magkita. Sinabi ko noon sa Diyos na ginawa naman na niya kung okay noon. Bakit pinabalik pa niya sa akin ang isang taong pilit ko nang kinakalimutan? Bakit ibinabalik pa niya sa akin ang isang taong ayoko nang muli pang makita? Mama Mia, hindi naman nangyari yon. Dahil ilang araw lamang mula nung magkita kami ay biglang lumitaw si Jerome sa opisinang pinagtatrabahuan ko. Agad ko siyang hinila palayo doon dahil ayokong makiisyoso ang mga katrabaho ko kung sino siya. Ang sabi niya ay hindi siya aalis kapag hindi ko siya kinausap ng maayos. Kaya naman sinabihan ko siyang magantay sa isang coffee shop sa isang mall. Pagkatapos ng trabaho ko, umalis na siya, Mama Mia. Ang sabi niya hihintayin niya ako at kapag hindi raw ako sumipot ay pupuntahan niya ako ulit dito sa aking trabaho. Nung makalis na siya ay hindi na ako nakapag-concentrate pa sa aking ginagawa. Kaya naman naisip ko na lang na mag-early out noon. Gulat na gulat ang mga katrabaho ko dahil hindi naman ang katulad ko na ang nag-early out, Mama Mia. Lagi kasi ako noon na nag-overtime kasi nga trabaho lang naman at sarili ko ang pinofocus ko. Pero paano ako makakapag-focus ngayon na ang isip ko ay nandun kay Jerome? Nung mag-early out na ako, Mama Mia, ay umuwi muna ako sa bahay namin. Alam ko naman kasi na walang tao doon. Kaya doon ako malayang umiyak. Doon ako nagtatanong sa Diyos kung dapat ko pa bang siputin si Jerome. Pero alam na niya kung saan ako nagtatrabaho. Kaya alam niya kung saan ako hahanapin kung sakali mang hindi ko siya siputin. Mag-aalas 4 na noon ng hapon nung magdesisyon akong pumunta na sa mall na usapan namin ni Jerome. Mama Mia, pumasok ako sa coffee shop. Akala ko ay wala pa si Jerome. Sinigurado ko talaga na mas maaga ako doon para sana mag-iisip muna ako kung anong sasabihin ko sa kanya. Mag-iisip muna ako kung paano ko siya susumbatan sa lahat ng mga ginawa niya sa akin. Pero nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok. Lalabas sana muna ako para mag-CR pero nakita na niya ako at tinawag. Kaya naman nilapitan ko na siya. B. Oh, Jerome, nandito na ako. Ano bang gusto mong sabihin, ha? Sabi ko. Pwede bang umorder muna tayo ng kape bago tayo mag-usap? Ako na ang order. Anong sayo? Gusto mo ba ng pastry? Tanong niya. Ikaw nang bahala. Tumayo siya at pumunta ng counter para umorder. Doon nagkaroon ako ng pagkakataon para isipin kung ano ba ang sasabihin ko sa kanya. Naisip ko noon, Mama Mia, na dapat ako ang unang magsasalita. Dahil kapag naunahan niya ako, alam ko, Mama Mia, na baka madala ako sa mga sasabihin niya. Nung makaupo siya, kahit hindi pa niya bitbit ang mga in-order namin, ay agad na akong nagsalita. Jerome, please, ito na ang una at huling pagkakataon na magkikita tayo. Ayoko nang maulit to. Jerome, nakamove on na ako sa'yo. Maayos na ang buhay ko kaya please lang, wag mo nang guluhin pa. B, I'm sorry. Hindi ko alam pero natakot kasi ako nung mga panahon na yun, B. Natakot ako na baka hindi kita mapanindigan. Nag-enjoy kasi talaga ako sa pag-aaral ko doon. Pagkatapos ay nagkaroon pa ako ng part-time job. Kaya masyado akong naging busy. Naisip ko rin noon, B, nga na doon na siguro ako tatanda. Na doon na siguro ako magtatrabaho. Alam ko rin, B, na hindi mo naman talaga gusto doon. Alam ko na ang gusto mo ay dito lang sa Pilipinas kasama ang mga kaibigan at mga magulang mo. Kaya naisip ko na wag na lang nating pahirapan ang mga sarili natin. Kaya naisip mong iwan ako sa ere, ganun ba? Nang walang pasabi, Jerome? Pwede mo namang i-chat sa akin lahat ng mga sinabi mo ngayon, ah. Pwede mo namang ipaliwanag sa akin lahat. Jerome, alam mong
Kahit mahalaga ang pamilya ko sa akin at ang mga kaibigan ko, alam mo na nung mga panahon na yun, ikaw pa rin at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ganun kita kamahal, Jerome, noon. Pero sinayang mo lang ang lahat ng yon. B, alam kong malaki ang pagkakamali ko sa'yo. Alam kong marami akong nagawang kapalpakan pero please naman, kahit yung pagkakaibigan na lang natin, B, ang ibalik natin, ay ayos na sa akin yon. Kahit hindi na yung relasyon natin. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ang bilis-bilis kong lumambot pagdating kay Jerome. Kahit na ang totoo ay hindi naman siguro sapat na paliwanag ang mga sinabi niya sa akin, ay naramdaman ko pa rin na unti-unting natutunaw ang galit sa puso ko. Lalo na nung makita ko na ang dalawang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Mama Mia, ganun-ganun lang at pinatawad ko ng muli si Jerome. Unti-unting bumalik ang pagkakaibigan naming dalawa. Hanggang sa paglabas-labas namin na yon ay nasundan pa ng nasundan. Ang sabi niya kasi ay magpo-for good na siya dito sa Pilipinas dahil nakahanap na rin siya ng magandang trabaho. Mama Mia, dahil sa sinabi niyang yon ay nagkaroon muli ng pag-asa sa puso ko. Pag-asa na baka magdugtungan pa ang lahat sa aming dalawa. Pag-asa na muli pa naming makakasama at makakapiling ang isa't isa. At dahil nga sa halos araw-araw na pagsasama naming dalawa ni Jerome, ay dun ko na-realize, Mama Mia, na kaya pala hindi nag-workout lahat ng mga nakarelasyon ko noon. Kaya pala, hindi pa rin ako nagkakaroon ng seryosong boyfriend. Kaya pala, kahit na marami na akong sinagot pagkatapos namin ni Jerome, ay wala pa rin akong mapag-alayan ng tunay at totoo ng puso ko. Dahil deep inside, subconsciously, Mama Mia, ay naghihintay pa rin pala ang puso ko. Umaasa pa rin pala ang puso ko sa pagbabalik ni Jerome. Hanggang sa ang paglabas-labas namin, Mama Mia, ay unti-unti pong naibabalik ang dati naming relasyon. Nagsimula sa paghawak-hawak ng kamay, hanggang sa nung manood na kami ng sine, ay hinahalikan na niya ang pisngi at ang noo ko. Hanggang sa hindi ko na tinutulan ng mga halik na yon. Hanggang sa lumalim na ang mga halik na yon at naging sa mga labi na. Hanggang sa meron na ring muling nangyayari sa aming dalawa. Oo, Mama Mia. Para bang hindi naputol ang relasyon namin ni Jerome. Parang bumalik lang kaming dalawa sa dati. Bumalik ang lahat sa amin. Mama Mia, kahit na bumalik ang lahat, ang hindi ko mawari ay bakit hindi bumalik ang sakit. Siguro nga ganun talaga kapag sobra mong minamahal ang isang tao. Basta-basta mo na lang siya napapatawad. Basta-basta mo na lang kinakalimutan ang lahat ng kaniyang pagkakamali sa inyong dalawa. Mama Mia, tulad po ng dati, ay walang naging ligawan na nangyari. Tulad po nung college kaming dalawa, ay nagkaroon agad kaming dalawa ng relasyon kahit na wala namang sabihan kung ano talagang label namin sa isa't isa. Basta ang alam ko noon, Mama Mia, ay masaya ako. Basta ang alam ko noon ay si Jerome pa rin ang nagpapasaya ng puso ko. Basta ang alam ko noon, si Jerome pa rin. At wala nang iba pa. Mama Mia, paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa ni Jerome. Paulit-ulit kaming nagmamahalan. Paulit-ulit naming pinaparamdam sa pamamagitan ng init ng aming mga katawan ang tungkol sa aming dalawa. Hanggang sa naisip ko na baka tulad ko ay mapapatawad rin siya ng mga taong mahahalaga sa buhay ko. Baka tulad ko ay mapatawad rin siya ng mga kaibigan ko at pamilya ko. Kaya naman, ang sabi ko kay Jerome ay pumunta siya ng bahay namin. Pero ang sabi niya ay hindi na raw muna.
Ang sabi niya, Mama Mia, ay tsaka na lang daw. Sa totoo lang ay medyo nadismaya ako sa sagot niyang yon. Dati naman, kapag niyayaya ko siyang pumunta sa amin ay agad-agad naman siyang pumupunta kahit walang okasyon. Bakit ngayon na wedding anniversary ng mga magulang ko ay ayaw niyang siputin? Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay busy raw siya masyado sa trabaho. Ang sabi niya ay marami raw siyang ginagawa. Kaya ano pa nga bang magagawa ko kundi ang intindihin siya? Lumipas pa ang mga araw, naging mga linggo at buwan na nakontento na lang ako sa kung anong meron kaming dalawa. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, ay palihim akong umaasa na sana one of these days ay ayain na ako ni Jerome na magpakasal. Yung ibang mga batchmates kasi namin, Mama Mia, ay nagsisipagkasalan na. Nagkakaroon na ng mga sari-sarili nilang pamilya. Pangit mang isipin, pangit mang sabihin, pero naiinggit ako, Mama Mia. Ang nais ko sana ay magkaroon kaming dalawa ni Jerome ng sarili din naming pamilya. Ang nais ko sana ay dumating ang araw na sasabihin niya sa akin na mahal niya rin ako at na gusto na niyang magkaroon ng isang masaya at buong pamilya kasama ko. Pero dumating na lang kami sa aming second year of being together again, ay wala pa rin palang balak si Jerome. Kaya naman ako na ang nag-initiate. Sabi ko sa sarili ko na kapag nalaman ni Jerome kung paano ako sa bahay, kapag nakita niya ang isa kong magandang wife material, ay baka dun niya maisip na pakasalan niya ako. Kaya naman inaya ko na si Jerome na magsama na kami sa iisang bubong. Mama Mia, nung una ay umayaw siya. Sabi niya ay hindi pa raw siya handa. Sabi niya ay baka magalit raw ang mga magulang ko sa akin. Naiintindihan ko naman siya. Kahit naman kasi hindi relihiyoso ang pamilya ko, ay may pagkastrikto naman talaga ang papa ko. Kaya alam kong hindi nito magugustuhan kapag nalaman niyang nakikipag-live-in na ako. Ang akala ko, Mama Mia, yun lang talaga ang rason ni Jerome. Ang akala ko, yun lang ang dahilan niya kung bakit umayaw siya sa alok ko sa kaniyang pakikipag-live-in. Pero Mama Mia, kahit pala hindi mo hanapin ang katotohanan, ay ikaw pala ang hahabulin nito. Kahit pala hindi mo hanapin at hindi ka magduda, ay meron at meron palang sasampal sa'yo sa isang katotohanan na matagal na palang nakakubli mula sa'yo. Isang araw, Mama Mia, ay tinawagan ako ng isa kong kaibigan. Gusto niyang makipag-bonding sa akin. Dahil ang sabi niya sa akin ay matagal-tagal na rin daw na hindi ko siya sinasamahan. Tinanong pa niya ako kung meron na raw ba akong bagong karelasyon. Tinanong pa niya, Mama Mia, kung meron na raw bang nagpapatibok sa puso ko at bakit parang binabaliwala ko na siya. Kaya naman para matigil na ang kanyang pag-e-emote, ay sinabi ko sa kanya na oo at makikipagkita ako. Saturday naman noon. Nagpaalam na lang ako kay Jerome at ang sabi ko ay bukas na lang kami magkikita ng kaming dalawa lang. Mama Mia, nung magkita kami ng kaibigan ko, ay tuwang-tuwa siya sa aura ko noon. Nako, mukhang in love itong kaibigan ko ah. Mukhang tuluyan na nga talagang nagiging okay. Well, dahil okay ka na, sasabihin ko na lang to sa'yo. Ano bang sasabihin mo? Naku, wag kang magbibigla ha. Huwag mong iisipin na pinagchichismisan natin yung tao mula sa nakaraan mo. Ayoko sanang sabihin to sa'yo dahil ayokong masaktan ka, pero sa nakikita kong aura mo ngayon, mukhang masaya ka na sa buhay mo, kaya alam kong kung masaktan ka man ito ay konti na lang. Kung masaktan ka man ito ay makaka-recover ka rin agad. Ano ba yung sinasabi mo? Tanong ko sa kanya habang nag-iinuman kaming dalawa. Teka, sandali, may ipapakita ako sa'yo Kinuha niya ang cellphone niya, Mama Mia, at may kinalikot siya doon. Pagkatapos ay binigay niya sa akin. Kita mo yan? Oo, sino to? Isang babae at may 2 anak.
Uy, ang ganda ng babae ah. Sino to? Huwag mong sabihin na pinagpalit ka ng asawa mo dito. Sabi ko. Tumawa siya ng malakas. Nako, hindi sa asawa ko yan. Kundi sa ex mo. Ex? Sinong ex? Kinakabahan kong tanong. Sino pa ba ang ex mo na nagmamatter sa'yo? Wala namang iba kundi yung Jerome na yun. Pagkasabi niya nun, Mama Mia, ay halos mabitawan ko po ang bote ng iniinom kong alak noon. Pero hinigpitan ko ang hawak ko doon. Sa higpit nga noon, Mama Mia, ay bigla akong natakot na baka mabasag yun sa mga kamay ko. Si Jerome? Bakit kaano-ano niya to? Asawa niya yan. Kaya pala, hindi na siya nagparamdam sa'yo noon dahil nakabuntis siya ng iba dun sa Canada. Tignan mo yung panganay nila. O diba? O diba? Ilang taon na yan? Sigurado ako na ginawa nila yan nung mga panahon na umiiyak ka. Nung mga panahon na namimiss mo siya. Mama Mia. Sabi pa niya ay scroll ko ang mga larawan na yon at makikita akong nagsasabi siya ng totoo. Kahit na nanginginig ang kamay ko ay hindi ko pinahalata sa kanya yon. Nilagay ko sa mesa yung cellphone niya at doon ako nagsiscroll, Mama Mia. Natatakot kasi akong baka mabasag ang cellphone niya kapag bigla ko na lang itong nabitawan. Totoo nga, Mama Mia. Nakita ko nga doon si Jerome sa mga pictures nila kasama ang dalawang anak niya. Account pala yun ng babae. Hindi nakatag si Jerome sa mga pictures na yon, kaya siguro hindi ko nakita ang mga yon. Kasalanan ko rin naman, Mama Mia. Kasalanan ko rin naman dahil naisip ko noon na sana in-stalk ko pala si Jerome. Sana inalam ko pala ang lahat tungkol sa kanya. Sana pala ay hindi agad ako naniwala sa kanyang naging eksplanasyon noon sa akin. Mama Mia, ang sabi pa nung kaibigan ko ay balita niya, susunod raw ang pamilya ni Jerome dito sa Pilipinas for good. Kapag natapos na doon ang school year dahil dito na raw lilipat ang mga bata. Ang sabi pa niya, ay matagal na raw itong plano ni Jerome pero hindi pumapayag yung babae. Kaya lang ngayon ay pumayag na yung asawa niya. Kaya mabubuo raw silang muli dito sa Pilipinas. Hoy, nako Bia, anong mukha yan? Huwag mong sabihin na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin si Jerome. Ako, tigil-tigilan mo yan ha. May asawa na yung tao, may mga anak pa. Kaya tigilan mo na ang lahat ng yan. Mama Mia, pagkatapos naming mag-usap ng kaibigan ko ay tinawagan ko si Jerome. Hindi siya sumasagot. Mukhang tulog na siya. Siguro nga mahimbing na ang tulog niya habang ako, heto, nakatulala, umiiyak. Hindi alam kung anong nararamdaman. Napakabigat ng nararamdaman ko noon, Mama Mia. Kinabukasan ay hindi pa ako nakakatulog nung mag-ring ang cellphone ko. Si Jerome yun. Sinabi ko sa kanyang magkita kami. Sinabi niya ay mamayang hapon na raw dahil may aasikasuhin pa siya. Pero sinabi kong importante ito at hindi na makakapaghintay pa mamaya. Kaya naman nagkita kami, Mama Mia. Nung magkita kami ay kinumpronta ko siya. Agad naman siyang umiyak at yumuko. Agad siyang nagsorry sa akin. Hindi raw niya alam noon kung paano sasabihin ang katotohanan sa akin nang hindi ako masasaktan. Lalo pa nung makita niya raw sa mga mata ko ang labis na sakit na idinulot niya sa akin. Alam mo palang mas masasaktan ako, bakit nilihim mo? Bakit nagpaliwanag ka pa? Sana umalis ka na lang noon nung muli tayong magkita. Sana hindi ka na lang dumating. Sana hindi ka na lang bumalik. Pero Mama Mia, kahit anong sana pang sabihin ko, ay wala na rin naman akong magagawa pa. Nangyari na ang nangyari. Tapos na ang lahat. Pinutol ko ang lahat sa amin ni Jerome nung araw na yon.
Pinutol ko ang komunikasyon naming dalawa. Mama Mia, muli akong sinuyo ni Jerome. Hindi siya tumitigil. Iniiwasan ko naman talaga siya, pero siya ang lapit ng lapit sa akin. Pinupuntahan niya ako sa trabaho. Mama Mia, hindi ako nagpatinag. Sinabi ko sa kanya na paninindigan ko ang desisyon kong tinatapos ko na ang lahat sa aming dalawa. Matapos ang halos 6 na buwan ng pagsuyo niya sa akin, ay tumigil na rin siya. At doon ko nga na-realize, Mama Mia, na hindi ko pala talaga kayang wala si Jerome. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya sa sarili ko, nang hindi ko siya nakakasama. Kaya wala sa wisyo at wala sa sarili ko siyang tinawagan. Agad naman niyang sinagot yun. Tinanong niya kung anong problema. Sabi ko ay gusto kong makipagkita sa kanya at gusto kong makipag-usap. Mama Mia, nung nag-usap kaming dalawa, ay sinabi niya sa akin na mahal pa rin niya ako. Sinabi niya sa akin na kung handa raw ako, ay magiging kami pa rin dalawa. At kapag handa na siya, ay i-divorce niya raw ang asawa niya. Kahit na alam kong mali nung mga panahon na yon, alam ko naman, Mama Mia, na dapat ay i-divorce na muna niya ang kanyang asawa bago siya bumalik sa akin. Ay hindi pa rin ako nagpatinag. Matigas na matigas pa rin ang puso ko. Siya pa rin ang nasunod at hindi ang isip ko. Oo, Mama Mia. Pumayag ako na maging secret lover ni Jerome noon. Pumayag ako sa ganong sitwasyon kesa sa wala kaming dalawa. Pumayag ako kahit na pangalawa lamang ako, basta't makasama ko lang ang lalaking mahal ko. Oo, Mama Mia. Nagpatuloy po ang relasyon naming dalawa ni Jerome. Masaya naman kami. Kahit na ang totoo, every time na wala siya sa piling ko ay naiisip kong kausap niya ang kanyang asawa at kasama niya ang asawa niya dahil ang totoo niyan, Mama Mia, ay nangyari po ang sinabi ng kaibigan ko. Umuwi rin po ng Pilipinas ang asawa niya kasama ang 2 nilang mga anak. Kaya alam ko na sa mga pagkakataong hindi ko kasama si Jerome at wala siya sa trabaho ay kasama niya ang pamilya niya. Nasasaktan ako noon, Mama Mia. Nasasaktan ako. Umiiyak ako ng palihim pero kinakaya ko dahil ginusto ko naman ang bagay na ito. Ginusto ko naman na maging pangalawa sa puso ng lalaking mahal ko. Hanggang sa kumuha na nga kaming 2 ni Jerome ng sarili naming condo unit para sa aming dalawa. Ang sinabi ko sa mga magulang ko ay nais kong maging independent dahil medyo matanda na rin ako. Biniro pa nila ako at ang sabi nila ay dapat raw asawa ang hanapin ko at hindi condo unit. Pero hindi naman ako pinigilan ng mga magulang ko, Mama Mia. Kaya naging malaya ako na makalipat sa kondong kinuha namin ni Jerome. Yun ang nagsisilbi naming tagpuan. Dahil alam naming dalawa na ngayon na nasa Pilipinas na rin ang asawa niya at umaaligid-aligid lang sa sulok ay pwedeng may makakita sa amin. Pwedeng may makachismis na meron kaming lihim na relasyon. Kaya naman, Mama Mia, mas pinili naming dalawa na sa kondo na lang pagsaluhan ang aming pagmamahalan. 3 beses sa isang linggo kung pumupunta si Jerome sa kondo ko. Minsan ay doon siya natutulog pero kadalasan ay nagli-leave lang siya sa trabaho at nagli-leave rin ako para buong araw kaming magkasama. At dahil nga tago ang relasyon naming dalawa, Mama Mia, ay pinili ko na rin muna na lumayo at bawasan ang oras ko kasama ang aking mga kaibigan. Mama Mia, hindi ko po binigla ang mga kaibigan ko dahil ayokong may maitanong sila sa akin o magduda man sila. Sinabi ko na lang na masyado na akong nagiging busy sa trabaho. Paunti-unti kong binabawasan ang oras ko kasama sila.
Ayaw ko kasing malaman nila ang totoong estado ng buhay pag-ibig ko, Mama Mia. Ayoko na malaman nila na ganito pala kababaw ang kinasadlakan ko, na pumayag akong maging pangalawa sa buhay ni Jerome. Ang nasa isip ko noon, Mama Mia, ay sasabihin ko lamang sa kanila ang lahat kapag dumating na talaga ang araw na ide-diborsyo na ni Jerome ang kanyang asawa. Mama Mia, hindi naman lihim sa lahat ang relasyon namin. Dahil may isang kaibigan naman si Jerome na nakakaalam ng lahat. Tulad niya ay meron din itong mistress. Kaya naiintindihan nito ang pinagdadaanan namin. Kaya naman sa mga pagkakataon na muntik-muntikan na kaming mahuhuli, ay si Gab po ang nagiging palusot namin. Si Gab kasi, Mama Mia, ay may karelasyon din siyang babaeng may asawa na. Kaya suportado niya ang lahat sa aming dalawa dahil naiintindihan niya kami. Tulad namin ay nagmamahal lang din siya. Tulad namin ay hindi niya lang din talaga napipigilan ang sarili niyang mahalin ng isang taong hindi naman para sa kanya. Mama Mia, ang buong akala ko talaga noon ay kapag lumipas ng mga panahon, ay unti-unti ring ide-diborsyo na ni Jerome ang kanyang asawa at iiwan niya ang pamilya niya para sa akin gaya ng lagi niyang sinasabi. Nakala ko noon, Mama Mia, ay pinapagsettle lamang niya ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak dito sa Pilipinas. Akala ko ay pinipili na lang niya na sabihin sa kanilang ang kasinungalingan para maging mas maayos sila sa Pilipinas. At kapag nakapag-adjust na silang lahat ay dun niya ide-diborsyo ang kanyang asawa. Pero lumipas na lang ang halos 2 taon, ay hindi pa rin yun nangyayari. Wala pa ring pagbabago. Hindi pa rin niya dinediborsyo ang asawa niya. Nakaw na sandali pa rin ang pinagsasaluhan naming dalawa. Kaming dalawa pa rin ang lihim. At silang dalawa pa rin ang asawa niya ang binabandera niya sa buong mundo. Mama Mia, lalo pa akong nasasaktan nung tinatag na siya ng asawa niya sa mga pictures nila. Lalo pa akong nasasaktan nung nagre-reply din siya sa mga comments dun sa pictures nila na masaya sila. Pero hindi ko pinapakita yun kay Jerome. Hindi ko siya inaaway, Mama Mia, sa takot ko na baka maisipan niyang iwan ako. Hindi ko na rin inaalam pa ang mga dinadahilan niya sa asawa niya kapag umaalis siya dahil kasama niya ako. Mama Mia, kinondisyon ko po ang utak ko at sinabi ko sa kanya na makontento na lang sa kung anong meron sa amin ni Jerome. Ang importante lang naman ay nakakasama ko pa rin siya. Hanggang sa dumating ang punto, Mama Mia, na nagbunga nga ang relasyon naming dalawa ni Jerome. Nung una ay nasaktan ako sa sinabi niya. Dahil ang sabi niya ay baka yun pa raw ang magiging dahilan para kasuhan kami ng asawa niya kapag nalaman nito ang totoo. Ang sabi niya, Mama Mia, ay baka pwede raw na ipalaglag ko muna ang bata. Pero nakiusap ako sa kanya. Ang sabi ko, hindi ko sasabihin kahit kanino na siya ang ama ng dinadala ko. Pero wag lang niyang ipagkait sa anak ko na mabuhay. Ang akala ko kasi noon, Mama Mia, na kapag may anak na kaming dalawa ni Jerome, ay pipiliin niya ako. Ang akala ko ay mas mamahalin niya ang anak ko kaysa sa mga anak niya sa asawa niya. Pero hindi nangyari yun. Hindi nangyari yun, Mama Mia, dahil kahit may anak na kaming dalawa, ay patuloy pa rin nakakarampot lang na atensyon, oras at pagmamahal ang naibabahagi niya sa akin. Mama Mia, ngayon ay hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Ngayon kasi, Mama Mia, ay patuloy pa rin akong nagmamahal sa isang lalaking hindi naman akin ng buo. Hindi ko pa rin nalintana. Kahit na ilang beses na akong binabagabag ng konsensya ko dahil mali ang relasyon naming dalawa. Oh, Mama Mia, kapag hindi ko po kasama si Jerome ay nakokonsensya naman ako. Kapag hindi ko po siya nakakasama ay naiisip ko naman paano kaya kung tigilan na namin ang relasyon naming dalawa.
Paano kaya kapag hindi na ako magpapakita sa kanya? Paano kaya kapag umalis na ako ng tuluyan sa kondo namin at mag-move on na lang sa kanya? Pero hindi ko pa rin magawa yun, Mama Mia. Dahil every time na iniisip ko pa lang na wala na si Jerome sa piling ko ay hindi ko kinakaya. Paulit-ulit akong nasasaktan. Mahal na mahal ko pa rin talaga si Jerome. Ewan ko ba? Ewan ko kung hanggang kailan ako magpapatuloy. Ewan ko, Mama Mia. Pero pakiramdam ko ay lunod na ako sa pagmamahalan naming dalawa. Pakiramdam ko ay lunod na ako sa kasalanang ginagawa ko at ginagawa namin ni Jerome. Mama Mia, paano ko nga ba titigilan ang maling pag-ibig na ito? Paano ko nga ba iaahon ang sarili ko mula sa putik at mula sa pagkakasala ko? Alam ko, Mama Mia, na lalaki rin ang anak ko. Alam kong magtatanong din siya kung bakit hindi namin palaging nakakasama ang ama niya. Alam ko rin, Mama Mia, na darating ang araw na malalaman niya ang totoo. Hindi ko alam kung handa na ako kapag dumating ang araw na yon. Hindi ko alam kung handa ako, Mama Mia, kapag meron ng mga taong tumutukso sa anak ko dahil sa pagiging anak niya sa labas at anak ng isang kabit. Alam kong masakit yun. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko pa rin magawa-gawang lumayo sa piling ng lalaking tangi kong minamahal. Mahal ko si Jerome. Please, Mama Mia, tulungan niyo naman po ako sa kung ano ang dapat kong gawin. Lubos na nagpapasalamat, Bia. Alam mo, Bia, alam mo naman siguro kung ano ang stand ko pagdating sa bagay na yan. Hindi naman mali ang magmahal. Hindi maling tumibok ang puso mo sa isang taong meron ng minamahal na iba, meron ng pananagutan o meron ng asawa. Ang mali ay kapag binigyan mo ng laya ang pagmamahal na yon. Ang mali ay kapag meron kang ginawang isang bagay para maisakatuparan ang pagmamahal na yon, para magkaroon kayo ng relasyon dalawa. Sige, pagpalagay natin na mahal ka nga ni Jerome. Pero ako kasi talaga, alam na alam nyo, sa mga solid ko pong followers, sa mga supporters ko since day one, alam na alam nyo ang naniniwala talaga ako na kapag tunay kang minamahal ng isang tao, hindi kanya isasali sa gulo at kakomplikado ng kanyang buhay. Ang gusto niya ay maging maayos ka. Ang gusto niya ay maging masaya ka. At kapag hindi yan ginagawa ni Jerome sa'yo, hindi niya inaayos ang kung anong meron sa inyong dalawa. At ako kontento siya na binibigyan ka lang niya ng panahon kapag convenient sa kanya. Alam mo, hindi pagmamahal yon, kundi pagiging makasarili. Makasarili si Jerome. Ang nais niya lang ay ang sarili niya. Siguro nga dahil nabuboost ang ego niya, ang pride niya kapag alam niyang dalawang babae ang inuuwian niya. Siguro nga naiisip niya na ang gwapo-gwapo niya siguro. Hindi ko alam kung yun ang katotohanan. Napaka-judgmental ko po sa lagay na yan, pero hindi ko talaga maarok kung anong iniisip ni Jerome. Alam mo, ang tunay na pagmamahal ay mapagpalaya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit. Ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat masakit. Kapag masakit yan, kapag nananakit yan, hindi na yan tunay na pagmamahal. Bia, tama yan na naiisip mo ang anak mo. Siguro sa ngayon ang gawin mo muna ay, di ba sabi mo hindi mo pa kaya na hiwalayan si Jerome? Ang gawin mo na muna ay sabihin sa kanya na magbabakasyon ka kasama ang anak mo. Na kayong dalawa lang ng anak mo. Kayong dalawa lang at walang ibang tao na involved. Magbakasyon ka ng 3 araw. O di kaya naman ay 1 linggo. Subukan mong hindi siya makita ng 1 linggo. Kapag kinaya mo yon, i-extend mo ng 1 pang linggo. I-extend mo ng i-extend. Hanggang sa makayanan mo na wala si Jerome sa buhay mo. Alam mo, Bia,
Hindi kita huhusgahan dahil alam ko naman na nagmahal ka lamang. Hindi pa huli ang lahat para ituwid mo ang landas na tinatahak mo ngayon. Hindi pa huli ang lahat para kumapit ka kay Jesus, para kumapit ka sa Diyos. Siya lang talaga ang natatanging makakapagpabago ng damdamin mo. Siya lang din ang makakapagbigay comfort sa kung ano man ang nararamdaman mo ngayon. Iniwala ka sa akin. Hindi madali, alam ko. Hindi madaling iwan ang isang taong bahagi na talaga ng buhay mo. Ang isang taong pinag-aalayan mo ng buo mong pagkatao at buong-buo mong pagmamahal. Pero alam mo rin na yun ang dapat mong gawin. Alam mo rin na dapat pakawalan mo siya dahil may nagmamay-ari na sa kanyang iba. At yung relasyon yung dalawa, hindi yan blessed ni Lord dahil may asawa siya. Kahit pa sabihin natin na nagmamahalan kayo, hindi pa rin yan blessed ni Lord. Kapag gusto ka talaga ni Jerome, kapag mahal ka talaga niya, ipaglalaban ka niya. Hihiwalayan niya ng mabuti at ide-divorce niya ang asawa niya para sa iyo at para makasama ka niya. At hindi mo malalaman kung tunay ka niyang mahal kung hindi mo siya lalayuan muna. Maraming salamat, Bia, sa pagbibigay mo ng pahintulot para mabasa natin ang kwento ng pag-ibig mo dito sa ating YouTube channel. Nawa po sa mga katulad ni Bia ay magkaroon kayo ng lakas ng loob para umalis sa sitwasyong kinasasadlakan nyo ngayon. Nawa po ay makalaya kayo mula sa isang relasyon na hindi naman sa Diyos, na mula sa isang relasyon na nagbibigay pasakit sa ibang tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kung nagustuhan nyo ang kwento ni Bia, sana huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na to. Huwag niyo rin kalimutang panoorin yung iba nating mga videos. Kapag hindi niyo pa napapanood, pakiclick na lang ng Mama Mia CDO sa baba at i-direct kayo dun sa mga videos natin. Panoorin niyo yung mga hindi niyo pa napapanood. At kung meron din po kayong sarili niyong kwento ng buhay, please po, huwag po kayong mag-atubili. Tumatanggap po ako niyan, babasahin ko po yan. I-email nyo lamang po sa mamamia.cdo0317@gmail.com. At huwag nyo rin kakalimutan na i-like o i-subscribe itong ating channel at i-click ang notification bell. Meron din po akong mga social media accounts, TikTok at saka Facebook. Wala po akong Twitter or X. Wala din po akong Instagram dahil na-delete. Kawawa naman ako. Anyways, pero dinilit ko yun. Nagsisi nga ako. Pero anyways, ang gawin nyo na lamang ay i-follow ako sa Mama Mia CDO both on my TikTok and Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli nagpapasalamat po ako sa walang sawa niyong pagtangkilik at pagsuporta nitong ating munting YouTube channel. Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.